Ang mga senyales na maaaring inaatake ka ngayon ng demonyo na hindi mo alam. Una, nagkakaroon ng gulo sa pamilya o relasyon, kung kailan ka nagiging madasalin. Doon naman nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bahay, yan ang gusto ng demonyo na mawala ang kapayapaan mo. Pangalawa, yung mga dating tukso na tinalikuran mo na biglang bumabalik pinapaalala pa sa iyo. Yung sarap ng pagkakasala para bumitaw ka na, kay Lord, kaibigan, huwag kang papayag. Pangatlo, matinding pagdududa, yung bigla ka na lang napapaisip nakikinig ba talaga si Lord. Tandaan mo, kapatid, yan ang paboritong laro ng kalaban sa isipan natin. Pang-apat, biglang panghihina ng katawan o pagkapagod, yung tipong wala ka namang ginagawa, pero wala ka ng energy mag-serve. Kay Lord pinapagod ka na ng kalaban para sumuko ka na. At ang panglima, sunod-sunod na distractions, yung saktong nagdarasal ka na doon naman may tumatawag, may mag-iingay o may biglang kailangang gawin. Kaya kaibigan, huwag kang panghihinaan ng loob. Ang totoong yan, kaya ka lang naman niya inaatake kasi natatakot ang kalaban sa plano ni Lord para sa'yo, ibig sabihin nasa tamang landas ka, kaya huwag kang bibitaw. Kaya mga kapatid, kung isa ka sa mga nakaranas nito, huwag kang titigil at magpatuloy ka lang sa pagdarasal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Roma Kapitulo 8 versikulo 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?